Dito nagsimula ang kwento ng isang tao na nagmulat sa buong bansa. Mapapansin nyo mga ka-ventures, may mga lumang libro dito. So, pinapakita dito paano nag-grow ang palamba. Habang naglalakad ka rito, parang bumabalik ka talaga sa nakaraan. So, na-preserve nga nila yan mga ka-ventures. Tingnan nyo naman yan. Oh, ito yung pinaka-birthplace niya talaga. Makita mo yung lumang kusina, mga antigong kasangkapan. Magkano babayaran dyan? Walang bayad! Maraming magandang lugar ang pwedeng matuklasan dito sa Lupang Sinilangan. Ako nga pala si Jose Sian, ang iyong travel guide, kaya samahan ninyo ako tuklasin ang mga yaman ng Pilipinas mula sa dalampasigan at isla, kabundukan, makasaysayang lugar at masubukan ang mga masasarap na pagkain. Baka ito na ang iyong next travel adventure, kaya tara na, samahan ninyo ako at magbiyahe na tayo. Dito tayo sa may Calamba, Laguna, mga ka-ventures. So, side trip namin to. Galing kami ng Silva Hot Springs para masulit ng isang araw. Sana bukas siya. So, dito tayo sa kanan. 2 minutes away. Mapapansin nyo talaga pagkapasok nyo sa mga bayan. Medyo nagta-traffic na onte. Ayan o, kita na sa mapa natin. Ang adventure natin today ay babalik tayo sa history. I-refresh natin ang history natin mga ka-ventures. Actual na natin mapupuntahan. Makikita mo dito mga ka-ventures yung mga bahay. Medyo makaluma. Ganda na simbahan, no? Talagang alam mong matanda na rin yung simbahan, mga ka-ventures. Magkano babayaran dyan? Walang bayad? O yun, okay. Kaya, thank you po, thank you. Another day, another adventure. At ngayon, andito tayo sa bahay ng ating pambansang bayani. Samahan niyo ako ngayon habang binibisita natin ang makasaysayang bahay. Tuklasin natin kung ano ang mga sikreto, kwento at mga bagay na baka hindi mo pa alam tungkol sa ating pambansang bayani. So if you're interested for this type of content, please hit the subscribe button, hit the notification bell to be updated for adventures like this. Okay, so mga ventures, dito tayo sa may receiving area. So dito yung registration, ayan, nakalista na tayo. Thank you sa naglista. So tara, pasok na tayo mga ventures. Ang orihinal na bahay ay giniba noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Ngunit noong 1949 ay muling itinayo ito gamit ang mga lumang litrato, plano at talaan para maibalik ang itsura nitong na itinayo noong ika-19 na siglo. Matatagpuan ang bahay kung saan isinilang ang isang pinakamahalagang bayani ng Pilipinas. Hindi lang ito simpleng lumang bahay. Dito nagsimula ang kwento ng isang tao na nagmulat sa buong bansa. Fun fact mga ka-ventures, ang bahay na ito ay may mahigit 10 silid at nagpapakita kung paano namuhay ang isang may kayang pamilyang Pilipino noong panahon ng Kastila. Master, si ano pala, si Rizal, dito pinanganak. Laguna. Oh, ito yung pinaka-birthplace niya talaga. So ito talaga yung pinakabahay. So mayaman pala din talaga si Rizal. Bali, yung pamilya nila, yun yung humiram ng 5-6 sa pamilya namin. Tayo dyan. Isa sa mga unang mapapansin dito ay ang napakalawak na ancestral house na gawa sa kahoy at bato. Habang naglalakad ka rito, parang bumabalik ka talaga sa nakaraan. Okay mga ka-ventures, dito na tayo sa may second floor. Dito, tinatapakan natin mga ka-ventures. Talagang alam mong antigong-antigo na talaga. Pati yung flooring, talagang nauga pa nga. Makita mo yung lumang kusina, mga antigong kasangkapan. Silid-aralan ni Rizal. Boys bedroom, ika nga, tinatawag nila dito mga ka-ventures. At maging ang kanyang kwarto noong siya ay bata pa. Ito naman yung dining area siguro nila. Yan. So, or receiving area pag may mga bisita. Ito naman yung parents bedroom. Ito naman mga ka-ventures, ang ating girls bedroom. Mga kapatid siguro niyo si Rizal to. Mga babae talaga ang nakatoka or talagang minsan kailangan nila mapag-aralan ay manahi. Sa lalaki naman yung typewriter kanina. Makita ang iba't ibang memorabilia, historical displays, at mga impormasyon tungkol sa kanyang buhay. Naiwan niyo si Rizal. Huwag din palampasin ang museo area kung saan makikita ang ilang mga gamit, larawan, at mahalagang detalye tungkol sa kanyang pamilya. Ito pala yung family tree ni Jose Rizal. Sino kayo gumawa nito? Siya na kaya? So dito muna tayo mga ka-ventures sa
Gallery 1. Siyempre, dumaan tayo sa elementary Filipino history. Alam nyo naman, ang pinakasikat na binabasa sa atin ay yung kwento ng Gamo-Gamo. Nasunog yung kanyang pakpak nung lumapit sa apoy. Ito yung scene na yun. Mga Ventures, mapapansin nyo, yung ganitong klaseng pinto, alam nyo na, na sinaunang panahon pa yung ganito. Mapapansin nyo mga Ventures, may mga lumang libro dito. Parang nasunog na papel. Ayan, meron pang punit. Ngayon, mga Ventures, punta tayo sa gallery number 2. Ayan yung kapaligiran. So ito, yung Kalamba history. From 1742, so pinapakita dito paano nag-grow ang Kalamba. So ayan yung mga currency nila nung 1802, nung bandang 1845 ang population dito ay 3,660. Alam mo naman tayo na mahilig tayo sa history, kaya natutuwa tayo sa mga ganitong klaseng lugar na mga napupuntahan natin. Dito sa bintana mga kabinter, makita mo, ito yung open area ng bahay ni Jose Rizal. Grabe, lawak ng bahay nila. Maririnig nyo mga ka-ventures, yung kampana. So sa tingin ko, baka every hour yan, merong tunog, tapos merong misa din. Mga ka-ventures, meron tayo dito mga bata na bumisita dito sa bahay ni Jose Rizal. Shout. Thank you. So dito mga ka-ventures, mapapansin nyo, alam nyo na kung siguro kung ano to. Ito yung CR nila. So dati pa din, meron talagang hiwalay ang banyo. Tapos dito naman siguro for sure, ito na yung paliguan nila. Saan sila maliligo. Tingnan nyo naman, napakalawak ng garden area nila. At yung bahay ay napanatili na ganito kaganda. At naging museo pa nga. So na-preserve nga nila yan mga ka-ventures. Tingnan nyo naman yan. Mapapansin mo pala, yung puno na ito, parang alam mong matandang-matanda na. Tingnan nyo naman yung ugat niyan, guys. Sobrang baon na at grabe na yung laki. Yung simbahan po ba, tsaka to halos sabay po na tayo? Nauna pa po yung simbahan. Dyan na po siya nabinyagan. Ano po yung pangalan ng simbahan? St. John Ibabaw ng Pan. Ano po ba to? Ito po yung hilingan ng kanyang magulang. Opo. So, dito po nilipat ang buto ng kanyang amatina. So, galing po Manila Cemetery po. Thank you po. Ipapakita ko naman sa inyo yung aerial footage ng ground area dito. At papakita ko na rin yung itsura ng simbahan. Grabe. So mas matanda na talaga yung simbahan at nauna na to itayo kaysa dito sa bahay nila Jose Rizal. Mga Ventures, meron pa rin pala part ng museum din dito sa may kabilang building. Ito ang hindi pa natin napupuntahan. Lahat po ng gamit dito ay journey niya po sa inyo. So, ito po yung panloob niya, yung una. So, ito naman po ang kanyang formal vest. So, ito po yung original po. Original yan. Yes po, original din po. Sa Europe po, uso po yung mga long back. Parang mga ampeg po ay magician. So, ulit ito, sir? Tapat po. Kasi ito po yung lalagyan. Yes po. Ito po yung takip. So, ito po ay original po medyas po ni Dr. Rizal. Ito naman po ay kanyang kalsador. Si Dr. Rizal din po ay mahilig po siya mag-ukit. So, ang original po nito ay nasa Ateneo. Sa labas ng bahay, makikita rin ang monumento ni Rizal at mga malalawak na hardin na perfect para sa mga larawan. Bye! Okay mga Ventures, so naikot na nga natin yung bahay ni Pambansang Bayani na Dr. Jose Rizal. Talagang nakakapagod talaga. So ngayon, inom muna tayo ng buko. Kaya 10 na lang kuya. Buko! Pambansang inumin. Lagi kuya dito kaya? Nakapwesto? Naunis lang po wala. Sarado po yan. Sarado to? Ito yung museo po. Every Monday, close sila para for maintenance, inaayos, pinapanatiling malinis yung museo. At ang maganda dito mga ka-ventures ay libre, walang bayaran pero may donation box sila. Pwede kayo magbigay ng donasyon. At ayan mga ka-ventures, natapos natin ang pagbisita sa bahay ni Dr. Jose Rizal. Kailangan lang talaga natin bumalik sa ating kasaysayan para mas maintindihan kung paano nabuo ang bansang meron tayo ngayon. So if you're interested for this type of content, please hit the subscribe button and hit the notification bell to be updated for adventures. Uy! Like this! O mga ka-ventures, pag napadpad kayo dito sa may bandang entrance, si Kuya Tony, ayan, nagbebenta ng mga sombrero. Hindi ka naging bata nung 90s kung hindi ka naglaro ng ganyan. Mga ganyan laruan, talagang yan pa yung mga sinaunang laruan ng mga batang Pilipino. Bro, ko paano umasar? Wala akong ganyan ng bata eh. Kaya nga, yan ang laruan namin dati. Pag wala ka niyan, hindi ka in. Bukas ka na dyan!
Nasa labas na! Kaya tayo! Hostage ko ba, pare? Hostage ko ba? Puputukan ko to. Again, this is CN Ventures. Another day, another adventure. This marks the end of our video. Maraming salamat sa lahat ng suporta at pagmamahal na ipinakita nyo sa amin mga ka-Ventures. Tulad ng lagi, stay safe, ride safe, God bless sa ating lahat. Kita-kits sa susunod na video.